Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Muli po kaming nagpapasalamat at nagpupuri sa ating Panginoong Diyos sa pagkakataong muli niya po tayong binigyan ng panahon upang ipaglingkod po sa inyo ang pag-aaral sa ating pong lingguhang adult Sabbath School Lesson. Una sa lahat, nais po namin ipaunawa sa inyo mga kaibigan na kami po ay nandito sa isang studio na hindi po tulad ng ating nakikita sa regular na ating pong programming. Ito po sa dahilan na tayo ay meron pong enhanced community quarantine na pinatutupad kanya nga po dito tayo sa lugar po muna na ito. Pero hindi po ito magiging hadlang upang hindi natin ipagpatuloy ang ating pong pag-aaral. Mga kaibigan, tayo ngayon ay magpapasimula ng ating pag-aaral at ito po ay panibagong serye ng pag-aaral at natapos na po natin nung nakaraang trimestre ang Daniel. Ngayon naman ay ating pong pag-uusapan ang pagpapakahulugan sa mga kasulatan. At ang unang lesson po dito mga kaibigan ay may pamagat na ang kaibahan ng Biblia. Dito po ay ating pag-uusapan ang kahalagahan at ang otoridad ng Biblia. Muli po kami nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga viewers, sa lahat po ng mga subscribers sa ating YouTube channel, sa inyong patuloy po na pag-like, pag-subscribe at pag-share po nitong ating programa. Amin pong pinakikiusap po sa inyo na patuloy po ninyong suportahan ang programang ito nang sa ganon ay patuloy-tuloy po tayo magkakasama. Ngayon pong araw na ito ay muli po tayong pangunahan ng presensya ng Banal na Espiritu. Pastor, tayo po muna ay manalangin. Manalangin po. Ama po namin banal, sa oras pong ito kami po ay lumalapit muli sa iyo na nagpapasalamat sapagkat kami nakarating na muli sa panibagong quarter ng aming pag-aaral ng aming mga leksyon. Salamat o banal na sa kabila ng mga suliranin ng sanglibutan at sa lumalaganap na virus sa sanglibutan ito, patuloy na iningatan mo kami ligtas at malayo sa kasakunaan, patuloy mong pinagkakaluban ng pagkakataon upang makapaglingkod. Kaya mo banal sa oras pong ito, sa amin pong paglilingkod muli nawa kaming gabayan ng Banal na Espiritu upang ang lahat ng aming mga sasabihin ay magmula sa iyo ang karunungan at ang kaalaman, makapagbigay sa amin ito ng inspirasyon at gabay. Patuloy na makapagbigay kami ng kaluwalhatian sa iyong pangalan at gayon din po sa pangalan ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. Mga kaibigan, nakakasiguro tayo ngayon at ang ating Panginoong Diyos, ang Kanyang Banal na Espiritu ay kasama po natin sapagkat pinasimulan po natin ang pag-aaral sa panalangin. Tulad po ng ating laging ginagawa ay hahatiin lamang po natin sa ilang mga punto ang pag-aaral po na ito. Una po, ating tunghayan at ipapaliwanag. Bakit nga ba nasabing ang Biblia ay unique o natatanging aklat? Pangalawa po na ating pag-uusapan ay ano ang kahalagahan ng Biblia sa ating pong kapanahunan? At pangatlo ay ating pong sasagutin na sino ba ang totoong may akda ng aklat na ito at ano ang pinakasentro ng mensahe ng aklat na ito sa atin. At pang-apat na issue na ating pag-uusapan mga kaibigan ay anong pagbabago ang magagawa ng Biblia o ng aklat na ito sa ating mga buhay. Pastor, yan ang ating mga pag-uusapan sa linggo ito. At marahil sa buong trimestre ng pag-aaral ay iikot sa kahalagahan, otoridad at kapangyarihan ng Biblia. Puntahan natin kaagad-agad, Pastor, itong unang ating pag-aaral. Bakit nasabing ito ay isang unique na aklat? Yeah. Napaka-unique ng Bible kasi kapag iyong tinignan, ito lang ang aklat na aklatan. Oh. Kasi ito ay isang aklat na may 66 na aklat. At ang author niya ay mahigit sa 40. At pagkatapos ito isinulat ng halos 1,500 taon. At maliban pa ron ay ito'y tumatalakay sa lahat na halos ng aspeto ng ating buhay, sa kalusugan, sa ating spiritual, pakikitungo sa kapwa, relasyon sa ating asawa, sa ating mga anak. Lahat na halos ng mga topic sa ilalim ng araw ay tinatalakay sa aklat na ito. At ang higit sa lahat, ito ang aklat na nagpapakilala kung sino at ano ang Diyos. Sapagkat kung hindi natin pag-aaralan itong Biblia, maaari tayong maging makadiyos at maglingkod sa Diyos, pero maaaring sa maling kaparaanan at hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya itong aklat na ito, ibang-iba talaga ito. At higit pa sa lahat, ito ay naglalaman ng history, naglalaman din ng mga prophecy,
hinahayag kung paano nag-umpisa ang mundo, kung paano magtatapos ang mundo, at kung paano babaguhin ang mundo ito. At higit sa lahat, sinasabi nito kung sino talaga si Jesucristo sa buhay nating mga tao. Kanya napakahalaga nitong pag-aaral na ito, Pastor. No? Kaya sa ating mga taga-subaybay, ito ang i-introduce natin sa buong trimestre nito, Pastor. At ito ang magpapakilala, higit sa lahat, sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Jesus. Ano po? Kanya ating tunghayan, Pastor, ano ang kahalagahan nito sa ating kapanahunan? Yan, napakahalaga. Lalong-lalo na sa panahon natin ito, napakahalaga niyan. Basahin mo sa Deuteronomio 32, 45 hanggang 47, makikita mo dyan yung tagubilin ni Moises. Ganito po ang pagkasabi sa Deuteronomy 32, 45 hanggang 47. Pagkatapos sabihin ni Moses ang lahat ng mga salitang ito sa buong Israel, ay kanyang sinabi sa kanila, ilagay ninyo sa puso ang lahat ng mga salita na aking pinapatutuhanan sa inyo sa araw na ito, na inyong iuutos sa inyong mga anak upang gawin ang lahat ng mga salita ng kautusan, sapagkat ito'y hindi hamak na bagay sa inyo, sapagkat ito'y inyong buhay, at sa pamamagitan ng bagay na ito ay inyong pahahabain ang inyong araw sa lupain at inyong itinawid sa Jordan upang aminin. Yan. So ang sabi ni Moises, itong mga nakasulat dito, itong lahat ng naandito sa kautusan, susundin ninyo ito sapagkat hindi ito walang kwentang bagay. Ito ay napakahalaga sapagkat ito ay magbibigay ng buhay. Ito ang kahalagahan nitong pag-aaral at pagsunod sa banal na kasulatan. Magbibigay sa atin ng buhay. Kung titingnan natin sa ating kapanahonan ngayon, mayroon tayong tinatawag na COVID-19. Pero hindi lang ang suliranin na ng mundo. Napakarami na. Andyan yung nag-umpisa yung SARS, andyan yung MERS-CoV, nagkaroon ng tinatawag na bubonic plague, mayroong HIV na naging AIDS, mayroong H1N1. At alam mo, aking pinag-aaralan, ang dami pala itong mga galing na ito sa baboy na sakit. At dadami pa yan. Ang lahat ng yan ay nag-umpisa, ayon sa aking pag-aaral, pinag-aralan ko mabuti, nakita ko na ang pinagmulan mula doon sa mga sinabi ni Moises, huwag ninyo itong kakainin, huwag ninyong hihipuin ang kanilang bangkay sapagkat ito ay karumaldumal, sapagkat ito ay marumi. Kaya sabi ni Moses, ito ay hindi walang kwentang bagay, ito ay napakahalaga sa inyo sapagkat ang kaulugan niyan buhay. Ang problema, maraming mga tao ang ayaw maniwala rito, ayaw sundin ng utos. Ay, panahon lang ikaya ni Moses. Sa mga Israelite lang ikaya. Hindi yan sa atin. Ngayon, anong nangyayari sa atin? Ngayon, takot na takot tayo. Kaya dito tayo ngayon sa lugar na ito. Hindi tayo makapunta rin sa studio. Bakit? Isa dahilan sa COVID-19. Isa pa lang yan. At balita ko, mayroong bago na naman. May susunod na. At kung titignan mo pa dyan sa Deuteronomy 28, 58 hanggang 61, ay makikita mo pa dyan ang isa pang napakahalagang tagubilin. Ganito po ang pagkasabi, kung hindi mo gagawin ang lahat ng mga salita ng kautusan ito na nasusulat sa aklat na ito, upang ikaw ay matakot dito sa kaluwalhati at kakilakilabot na pangalan ang Panginoon mong Diyos, kung magkagayoy ipapadala ng Panginoon sa iyo at sa iyong mga anak ang di pangkaraniwang kahirapan, matindi at walang katapusan at malubhang karamdaman na tumatagal. Muli niyan ipapadala sa iyo ang lahat ng mga sakit sa Ehipto na iyong kinatatakutan at kakapit ito sa iyo. Bawat sakit at bawat salot na hindi nakasulat sa aklat ng kautusan ito'y ipaparating nga sa iyo ng Panginoon hanggang sa ikaw ay mapuksa. Makita mo, napakaliwanag. Kaya yung nangyayari sa atin ngayon, direktang bunga noong ginagawa ng tao na ayaw makinig na siya ay Panginoon mong Diyos. Kaya sabi niya, kapag hindi ka naniwala sa Kanya na siya ay Panginoon mong Diyos at hindi mo sinunod ang mga utos na ito, maraming mga karamdaman ang darating sa iyo at tumatagal ng mga karamdaman. Kaya ngayon, makita mo, may mga sakit na talagang sabi nga, sige mag-take ka nito, maintenance. Ibig sabihin, habang nabubuhay ka,
Lagi na. Yeah, palagi na. Otherwise, tigo ka kaagad. Sa madaling salita, Pastor, itong mga nararamdaman nating mga sakit ngayon o itong mga nararanasan natin ito ay nagbunga ito sa pagsuway ng tao sa kautusan ng ating Panginoon Diyos, particular dito sa Biblia. Yeah. Sapagkat maliwanag naman siya sabi ng Panginoon, karumal-lumal ito. So pag pinag-aralan mo yung COVID, yung SARS, yung MERS-CoV, yung bubonic plague, yung HIV, yung swine flu, lahat yan nagmula sa hayop na sinasabi ng Panginoon, huwag mong kakainin, ni huwag mong hihipuin ang kanilang bangkay. Alam ng Panginoon, pag namatayan, labasan lahat ng virus niyan, kakapit sa iyo. Dito, Pastor, napatutunayan natin na talagang ang Panginoong Diyos makapangyarihan. Yes. At siyang may lalang sa atin na pagkatapos tayong lalangin, binigyan tayo ng manual para huwag tayong magkasakit at huwag tayong sumuway sa manual na yun. Yeah. Sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya na tayo ay nagkakaroon ng suliranin. Kanya ating pong pag-usapan, Pastor. Itong susunod po nating punto na ating pupuntuhan ngayon ay sino po ba ang totoong may akda ng aklat na ito at ano ang pinakasentrong mensahe na dala ng aklat na ito kung bakit ito ay napakahalaga. Marami nagsasabi ngayon, ito ay sulat lamang ng tao o sulat. Ngayon, liwanagin natin sa ating mga taga-subaybay. Sino ba ang totoong may akda nito? Yan ay napakahalaga kasi tunay nga, nakagaya ng sinabi mo, marami ng tao na nagsasabi, tao rin lang mo sumulat niya. Tao lang. Pero tingnan natin sa ikalawang Timoteo, 3:15 hanggang 17, ano ba ang sinasabi ni San Pablo doon kay Timoteo? Ito po ang pagkasabi. At kung paano mula sa pagkabata ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. At ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga mabubuting gawa. Yan. So makita mo na sa Isabel, ang banal na espiritu ang nagkasi nito. At si San Pedro, kapag binasa mo yung sulat ni San Pedro sa ikalawang Pedro 1:19 hanggang 21, ganun din ang sinasabi ni San Pedro na ang banal na kasulatan, ang pinaka-author niyan ay iisa lang. Kaya mapansin mo, mahigit 44 yung sumulat, iba't ibang panahon, iba't ibang bukasyon, pero nagkakaisa yung kanilang sinasabi. Kasi banal na espiritu ang naging tunay na author niya. Tingnan mo sa... Basahin natin dito po sa 2 Pedro 1:19 hanggang 21. Kaya meron kaming salita ng propesiya na lalong tiyak. Mabuti ang iyong ginagawa kung ito'y inyong pagtutuunan ng pansin gaya ng isang ilawang tumatanglaw sa dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa iyong mga puso. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pangsariling pagpapakahulugan sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. So makikita mo na sinasabi ni San Pedro, lahat ng mga propesiya, lahat ng mga propeta na sumulat, wala sa kanilang kanilang kaisipan sa pagsulat, kundi sila ay inudyukan ng Espiritu ng Diyos. Sila ay pinahayagan ng Diyos ng mga bagay na dapat nilang isulat. So ito ay napakaliwanag na nagpapakita na ang pinaka-author talaga nito ay ang Espiritu ng Diyos. Kaya magtataka ka bakit iba-ibang bukasyon nila, mayroong farmer, mayroong tagapag-alaga ng mga tupa, mayroong mangingisda. Nung sila'y sumulat, nagkakaisa yung nilalaman ng kanilang sulat. Lahat patungkol sa Diyos at sa kalooban ng Diyos, mga bagay na mangyayari sa atin at kagaya ng pinag-aralan natin sa Daniel, lahat naman ang sinabi ni Daniel, ng Diyos kay Daniel, lahat natupad talaga ayon sa pagkasunod-sunod ng kanyang sinabi. Kaya mahalaga po na ma-establish natin yun, kasi yung pagbabasa ng ating mga kapatid o ng mga kaibigan natin ay nakasentro doon sa sino ba ang may akda nito? Halimbawa, ikaw ay doktor. Gusto mong pag-aralan yung mga sulat ng mga magagaling na mga doktor.
Yung mga abogado, gusto nila pag-aralan yung mga pagkasulat ng magagaling na mga abogado upang magabayan sila. Oo. At dito, Pastor, na patutunayan natin, sulat din ito ng tao, pero Ang Diyos ang author. inudyukan Oo. ng banal na Espiritu. So, ito ay napakahalaga. So, ibig sabihin, kung tayo ay interesado na mag-aaral ng mga law books, yung mga aklat sa medicine, ay higit na mas mahalaga ito kasi ito ay ang author ay ang Diyos. Hindi lang yung basta nag-aral sa laboratory. Ang gumawa ay siya ang gumawa ng lahat ng bagay. Hindi na niya kailangan ng mga eksperimento. Alam na alam niya kung ano ang lahat. At ang higit sa lahat, ang pinakasentro nito ay ang ating Panginoon. Tingnan mo dyan sa Lucas 24, 15 hanggang 27. Sabi po sa 15, samantalang sila'y nag-uusap at nagtatanungan, si Jesus mismo ay lumapit at naglakbay na kasama nila. Subalit ang kanilang mga mata ay hindi pinahintulutan na makilala siya. At sinabi niya sa kanila, ano ba ang iyong pinag-uusapan sa inyong paglalakad? At sila'y tumigil na nalulungkot. Isa sa kanila na ang pangalan ay Cleopas ay sumagot sa kanya, ikaw lang ba ang tanging dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam ng mga bagay na nangyari sa mga araw na ito? Sinabi niya sa kanila, anong mga bagay? At sinabi nila sa kanya, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, na isang propetang makapangyarihan sa gawa ng mga salita sa harap ng Diyos at sa buong sambahayan. At kung paano siya ay ibinigay sa mga punong pari at ang pinuno upang hatulan ng kamatayan o siya'y ipinako sa cross. Subalit pumasa kami na siya ay tutubos sa Israel. Oo, at bukod sa lahat ng mga ito, ngayon ang ikatlong araw buhat na mangyari ang mga bagay na ito. Bukod dito, binigla kami ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Sila ay maagang pumunta sa libingan at nang hindi nila matagpuan ang kanyang bangkay, sila ay bumalik. Sinabi nilang sila ay nakakita ng isang pangitain ng mga anghel na nagsasabing siya'y buhay. Pumaroon sa libingan ang ilang kasama namin at nakita nila ayon sa sinabi ng babae, subalit siya'y hindi nila nakita. At sinabi niya sa kanila, napakahangal naman ninyo at napakakupad ng mga puso sa pagsampalataya sa lahat ng ipinahayag ng propeta. Hindi ba kailangan ang Kristo ay magdusa ng mga bagay na ito ay pagkatapos ay pumasok sa kanyang kaluwalhatian at magmula kay Moises at sa mga propeta ay ipinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Makita mo, no? Nung mabuhay na maguli si Kristo, yung dalawa papunta ng Emmaus, medyo malungkot sila. Sinabayan sila ni Kristo, anong problema? Tagasal ka ba? Wala kang kaalam-alam sa nangyayari ito. Hindi mo bagay kaalam kung ano ang nangyari kay Jesus na tinatawag na Kristo. So isa-isa na nila. Sabi ng Panginoon, napakahangal nyo naman. Ang kupad niyo yung manampalataya. Sinasabi ng mga propeta, hindi ba ganito talaga ang sinasabi na dapat mangyari sa Kristo? At sabi riyan, magmula kay Moises hanggang sa mga propeta, inisa-isa niya yung mga bagay patungkol sa kanya. Kasi yung lahat ng kanyang daraanan, yun ang pinakasentro ng Biblia mula pa ron sa aklat ni Moises hanggang sa kanilang kapanahunan, lahat nagsasabi, nagkukwento tungkol sa ating Panginoon si Kristo, sa kanyang gagawin, sa kanyang daranasin, at kung ano ang kanyang i-accomplish dahilan doon sa kanyang kamatayan. Sa madaling salita, Pastor, ang laman ng Biblia ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus at ang kanyang kabutihan. Napakaganda po nitong ating pinag-aaralan. Sapagkat dito ay napatutunayan natin na yung palang pag-aaral ng Biblia ay napakahalaga dahil hindi lang ang bida dito ay kung sino mang tao, kundi ang ating Panginoong Jesus mismo. Pastor, ano ang ibig sabihin noong siya ang bida? Ibig sabihin ba nito ay sa bawat pagbasa natin ng Biblia ay siya ang ating makikita sa lahat ng pagkakataon? Kinakailangan na sa ating pag-aaral natin mabuti paano dito inahayag ang karakter ng ating Panginoon. Kasi lahat na yan, maging yung kanyang kautusan, lahat yan naghahayag
ng karakter ng ating Panginoon. Sapagkat ang gusto ng Panginoon, kasi sabi diyan sa Juan 17:13, ito ang buhay na walang hanggan na kanilang makilala. Ikaw na isang Diyos na tunay at si Kristo Jesus na iyong sinugo. So pag nakilala natin yung Ama, nakilala natin si Jesus Kristo, diyan natin masusumpungan yung buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga talaga na kilalanin natin, tingnan natin kung paano inahayag dyan ang ating Panginoong Jesus. Sa mga katuwid, Pastor, ang ibig sabihin ay sa bawat pagbasa natin ng Biblia ay talagang dapat ay ang ating Panginoong Jesus ang ating patuloy na makilala at makita sa lahat ng pagkakataon. At ang isang napakahalaga, yung pag-aaral talaga. Kaya huwag kayong maniniwala na kami lang ang dapat na mag-aral. Kayo makinig lang kayo. Hindi po yan itinuturo ng Biblia. Ang diablo ang nagtuturo ng ganyan. Kasi ang sabi ng Panginoon, ating pag-aralan ang banal na kasulatan. Kaya po, Pastor, puntahan natin yung pinakahuling punto na ating pong pag-aaralan. Kung gano'n, napakahalaga nito, ano yung mga pagbabago na pwedeng magawa ng Biblia sa ating mga buhay sa pagkakataon natin ngayon? So, kung iyong pagmamasdan at titingnan dyan sa Hebreo 4:12, una sa lahat ay ipinapahayag yan kung ano ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ganito po ang pagkasabi sa Hebreo 4:12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at higit na matalas kaysa sa alinmang tabak na may 2 talim, at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip ng mga hangarin ng puso. Yan. So makita mo, ang sabi rin ay ang salita ng Diyos ay buhay. Maaari sabihin natin, ang salita ng Diyos ay buhay. So pareho yan. Nagbibigay ng buhay ang salita ng Diyos. Kaya napakahalaga niyan. Kung tayo ay nasa kalagayan, hindi natin maintindihan itong ating buhay. Ang banal na kasulatan, yan ang nagbibigay sa iyo ng gabay para magkaroon ka ng direksyon sa iyong buhay. At sinabi, Pastor, mas matalim pa sa tabak na merong 2 talim. Kumikilala yan, kumikilala ng mga haka ng puso. Kasi kung titingnan mo dyan sa Juan 8:44, ito ang bagay na hindi natin nauunawa. Sa Juan 8:44, sinabi ng ating Panginoon ang isang napakahalagang punto na dapat nating maunawaan. Kayo'y mula sa inyong amang diablo, at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Siyang isang mamamatay tao, buhat pa ng simula, at hindi naninindigan sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. So makikita mo, sinasabi rin ng Panginoon, alam niyo, kayo ay mga anak ng inyong amang diablo. Sapagkat ang inyong ginagawa hindi ayon sa salita ng Diyos. Hindi na ayon sa kautusan ng Diyos. Kaya kayo ay ibinibilang kagaya kayo ng diablo. Subalit ang mahalaga dyan, ang sabi ng Panginoon sa Kapitulo 14, diyan pa rin sa aklat ni San Juan, pagdating sa 14:23 at 24, makikita mo yung pagkakaiba. Sumagot si Jesus sa kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, at kanyang tutuparin ang aking salita, at siya'y mamahalin ng aking ama, at kami lalapit sa kanya, at kami gagawa ng tahanang kasama niya. Ang hindi magmahal sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita, at ang salitang iyong narinig ay hindi akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. So dito sinasabi ng Panginoon yung magiging pagkakaiba. Magmula ron sa kayo ay anak ng diablo. Pag natutunan ninyo akong ibigin at sundin itong mga sinasabi ko, ang sabi ng Panginoon, ako at ang Ama, tatahang kasama ninyo. So, kapamilya ka na ngayon. Hindi ka na kapamilya ni Satanas, kapamilya ka na ngayon ng Diyos. So, bali na sabi, yung hindi umibig sa akin at hindi sumunod nitong aking mga salita, mananatili ron sa pagiging anak ng diablo. So, yun ang malaking pagkakaiba. Kapag tayo pala ay nag-aral ng banal na kasulatan, sinunod natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi ng Panginoon, mamahalin kita, iibigin kita, ibibilang kitang aking kapamilya. Diyan ako tatahang kasama. Sa madaling story, Pastor,
nababago ang tao Yes. sa pamamagitan ng pagsunod. At ito'y masusumpungan dito sa salita ng ating Panginoon Yes. Diyos sa Biblia. Yeah. Kaya napakahalaga, Pastor, ng ating pag-aaral sapagkat kung titingnan natin, Pastor, marami ang mga tao ayaw sumunod dito sa Biblia. O ayaw nilang kahit na basahin man lang ito. Kanya siguro, bigyan natin sila, Pastor, ng iba pang mga bagay na mahalaga sa pag-aaral ng Biblia. Dahil alam natin na ito'y nagpapabago ng buhay ng tao. Ngayon, kung ang isang tao ay gustong sumunod ng lubusan sa ating Panginoon, itong aklat na ito ang siyang gagabay sa Kanya. Yeah. So, kapag yung pinag-aralan ng Biblia, ang pinakasinto talaga ang Diyos. Ito ang naghahayag kung gaano tayo kamahal ng Diyos, kung gaano tayo kahalaga sa Kanya. So, kapag nakita natin yan na tayo pala ay napakahalaga sa Kanya at makita natin na yung Kanyang mga utos ay utos ng dahilan sa Kanyang pag-ibig at ibig niya tayong gabayan at matutunan, napakabuti pala ng Panginoon. Ayaw pala niya ako magka-COVID-19. Ayaw pala niya ako magkaroon ng SARS. Ayaw pala niya akong magkaroon ng bubonic plague. Ayaw pala niya ako magkaroon ng sakit na Ebola. Wow! Ang Panginoon, napakabuti mo. Salamat po. At kapag kasinunod natin yan, maiingatan ang ating buhay. At ang Diyos naman ay matutuwa sapagkat ikay nagtiwala sa Kanya, sumunod sa Kanya, kasabihin ng Panginoon, ngayon anak kita, iingatan kita. At yan ang problema ngayon ng sanlibutan. Panayang panalangin, hindi ng kapatawaran, Panginoon, patawarin mo kami, nagkasala kami, pero hindi naman itinatama yung gawa. Ganun pa rin. Sabi ng Panginoon, huwag kang kumain, kain pa rin. So ang hinihingi ng Panginoon sa atin ay talagang matuto tayong magtiwala sa Kanya. Marami kasi sabi, naku, yung utos ika, hindi yan ngayon sa biyaya na tayo. Yang utos ng Diyos, biyaya yan ang Diyos sa iyo at sa akin. Ibig ng Diyos na ikay maingatan, ikay mailayo sa mga kasakunaan, sa mga suliranin, ibig ng Diyos magkaroon ka ng kapayapaan sa buhay. Kaya napakahalaga na sundin natin lahat ng sinasabi ng Panginoon, hindi para tayo ay makarating sa langit, kundi sapagkat tayo ay naniniwala, nananampalataya sa Diyos na mahal nga niya tayo. Ayun. So mga kaibigan, ay talagang totoong napakaganda ng ating pong pag-aaral. At dito ay natutunayan natin, patikim pa lamang po ito sa ating pag-aaral, mga kaibigan. At kami mag-aanyaya na patuloy po ninyong sundan ang ating pag-aaral dito. Ngayon, iiwanan po namin sa inyo ang tatlong mga bagay lamang na ating pong natutunayan sa ating pag-aaral. Natutunayan po natin sa pag-aaral ngayon na ang Biblia ang totoong napakahalaga na ating sundin, lalo na sa ating panahon. At sa panahon na ito na lumalaganap ang mga sakit. At itong Biblia po ay ligtas na gabay sapagkat ang Diyos mismo ang nagbigay ng kapahayagan at hindi ang tao. At ang pangatlo po ay ito ay totoong makapangyarihang magbabago sa ikabubuti at sa ikaliligtas ng mga tao. Mga kaibigan, ay muli po kayo ay pangunahan ng muli sa isang panalangin ni Pastor Perdón. Tayo po ay manalangin. O ang banal, tulungan nawa kami ng banal na Espiritu na magkaroon ng ibayong tiwala sa iyong dakilang pag-ibig. At patuloy mo po naman buksan ang aming puso at isipan sa patuloy na pag-aaral ng iyong banal na salita upang sa gayon naman banal, makasumpong kami ng kapayapaan, ng katiwasayan at ng magandang kinabukasan. Ipagpatawad po lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Pagpalain mo po ang aming mga kapatid na patuloy na nanonood at nakikinig sa palatuntunan ito at nagnanais na makilala ka ng lubusan. Patuloy mo pong ipagkaloob sa kanila ang pangangailangan sa araw-araw sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsama sa amin sa buong pag-aaral. Nais po namin kayong muling anyayahan sa ating pong susunod na pag-aaral. Ang ating pong susunod na pag-aaral ay may pamagat na ang pinagmulan at likas na katangian ng Biblia. Mga kaibigan, bago po kami magpaalam ngayon ay muli po kami nagpapaalala sa inyo na tayo po ay maging ligtas, tayo po ay sumunod sa lahat ng mga tuntunin na pinatutupad po ngayon, lalo na po mula nagkalaganap ang sakit. Ang programang ito ay nagmamahal po sa inyo. Inyo pong sundin ang lahat ng mga tuntunin pinasusunod ng ating mga tao sa pamahalaan. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos sa araw na ito.